May mga taong gagawin ng lahat para lamang makalamang sa kapwa at wala silang kapaguran. Pipilitin pa nilang sirain at pagkaitan ng pagkakataong maging masaya kahit nakaapak na sila sa pagkatao ng iba. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Eliazar at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan ko, pati na rin si Mang Isko na dati-rating bantog na kusinero sa aming lugar. Ang kwento ay naganap noong 1984 sa aming nayon sa San Manuel. Tahimik pa noon ang aking lugar na kinagisnan at hindi naglaon ay napasukan na din ng mga dayuhan at kung ano-anong krimen at kababalaghan ang namayani sa aming nasasakupan. Naging tanyag na kusinero si Mang Isko. Madalas siyang kinukuha tuwing may pista, kasalan, binyagan at iba pang mahahalagang okasyon. Talagang kahit anong klase ng putahe na pwede niyang lutuin ay tiyak na katakam-takam. Subalit dumating ang isang araw ay may lumitaw siyang kakumpetensya na nagngangalang Manding na may kabataan sa kanya ang edad. Hindi ganoon kasarap ang lutuin nito kaya madalang ang mga kumukuha sa kanya tuwing may okasyon sa aming nayon. May taglay din siyang kayabangan, kaya medyo inis sa kanya ang ibang residente. Nagmula siya sa Sikihor at binata pa siya noong mga panahong yon. Nagulat na lang kami nang dumako ang isang araw at naimbitahan silang dalawa ni Mang Isko na magluto sa kaarawan ng isang kilalang opisyal sa aming nayon. Laking gulat namin ng aking pamilya noong dumalo kami sa kaarawan na mas masarap ang luto ni Nanding kaysa kay Mang Isko. Sinabihan ni Mang Isko si Nanding na ninakaw nito ang kanyang aklat kung saan matatagpuan ang mga sikretong sangkap ng mga lutuin. Pinabulaanan yun ni Nanding at walang nakuhang ebidensya sa kanya si Mang Isko. Napahiya pa siya sa taong may kaarawan dahil nadismaya ito sa kanyang ugali at mabilis siyang pinalayas sa kanyang pamamahay. Naiskandalo si Mang Isko at nakaramdam ako ng awa sa kanya. Simula ng araw na yun ay mangilan-ngilan na lamang ang mga taong kumukuha sa kanya tuwing may mahalagang okasyon. May nabalitaan pa kami noon na nakipaglaban sa aswang si Mang Isko kung saan niya nakuha ang malaking peklat sa muka. Dumako pa ang ilang taon at nawala ang kinang ng pangalan ni Mang Isko at umangat naman si Nanding. Kaliwat kanan ang kumukuha sa kanya at halos taon-taon siyang nagtatrabaho bilang kusinero sa iba't ibang maiimpluwensyang tao sa aming nayon. Halos hindi siya nababakante. Naging isang hamak na magsasaka na lamang si Mang Isko at namumuhay siya ng simple kasama ang kanyang pamilya. Ayaw na din sana siyang pagtrabahuhin ng kanyang mga anak dahil mayroon na silang maayos na trabaho. Pero ayaw tumigil ni Mang Isko dahil naging libangan na rin niya ang magtanim sa bukid simula nang mawalan siya ng trabaho. Isang araw nagpadala ng pera sa amin si Ate Sarina para sa nalalapit na kaarawan ng anak niyang si Priscilla na nakatira sa aming bahay. Parehas kasi silang mag-asawang nasa Qatar at nagtatrabaho. Iniwan nila sa amin ang kanilang nag-iisang anak na babae at 2 taon bago sila umuwi sa Pilipinas. Naisipan naming magpaluto ng masasarap na putahe at imbitahan na lamang ang ilang kapitbahay at mga kaklase ni Priscilla sa ikalawang baitang sa aming bahay. Gusto ng mga magulang ko na kay Ginoong Nanding magpaluto ng mga pagkain. Kaso matibay ang paniniwala ko at paninindigan na kay Mang Isko kami magpaluto ng mga putahe. Nasa 3 baitang pa lang ako noon sa sekundarya, pero matanda na akong mag-isip. Dahil pinalaki ako ng tatay ko na natulong sa kanya sa panghingisda at nagtrabaho din ako simula bata para matulungan sila sa aming pang-araw-araw na buhay. Isang gabi ay nag-usap-usap kaming mag-anak sa may lamesa pagkatapos kumain ng hapunan.
Anak, bakit ba gusto mo kay Mang Isko magpaluto ng mga pagkain natin? Laos na siya at medyo may katandaan na rin. Baka nga nag-uulyanin na siya. Kaya kung maaari ay kay Nanding na tayo magpaluto. Dahil nakakatiyak kaming ligtas at garantisadong masarap ang mga pagkain. Malaki ang kabataan niya kay Mang Isko at marami siyang kaalaman ukol sa mga makabagong lutong pagkain. Paliwanag ng tatay ko. Medyo nainis ako sa huli niyang tinuran. Parang pakiramdam ko ay mali na piliin ko si Mang Isko kaysa kay Ginoong Nanding. Kaya kinausap ko at hinarap ang tatay ko para linawin ang mga bagay-bagay. Tay, ano bang problema mo kay Mang Isko? Veterano siya sa pagluluto ng kahit anong putahe. At saka yung nangyari sa kaarawan ni Konsehal Madrigal ay hindi niya kasalanan. Mas pipiliin ko pa si Mang Isko dahil marunong siyang makisama sa kapwa. Hindi tulad ni Mang Nanding na malaki ang tiwala sa sarili at marunong mamlastik ng iba. Kinalakihan ko na si Mang Isko bilang kusinero at kahit anong sabihin ninyong negatibo ukol sa kanya ay buo pa rin ang desisyon ko na siya ang kukunin nating kusinero. Napabuntong hininga si Tatay Mariano. Halatang nagpipigil ng kanyang himutok sa akin. Ay nako, bahala ka nga. Kahit naman ipaliwanag ko kay Sarina ang tungkol dyan ay ikaw pa rin ang papanigan niya. Dahil sandikit kayo simula ng pagkabata. Wala na ring nagawa ang mga magulang ko. Kaya naman pagkatapos ng klase ko sa paaralan ay dumiretso na ako sa bahay ni Mang Isko at kinausap siya. 3 araw bago maidaos ang kaarawan ng pamangkin ko po. Gusto ko po sana kayo ang maging kusinero namin. Huwag po kayong mag-alala dahil wala po kayong gagastusin. At sagot po namin lahat ng mga gagamitin nyo sa pagluluto. Hindi ka agad nakapagsalita si Mang Isko. Pasimple siyang napangiti. Nako iho, maraming salamat sa pagtitiwala mo at pagtatangkilik sa akin. Pero sigurado ka ba? Alam mo na hindi na ako katulad ng dati. Pinaglipasan na ako ng panahon. At mas magaling sa akin si Nanding kaya baka mabigo ko lamang ang pamilya mo. Ipagpaumanhin mo pero salamat sa oportunidad na binigay mo. Saad niya. Subalit hindi ako sumuko sa sinabi ko sa kanya. Ipinagpilitan ko pa rin ang ipinaglalaban ko noon. Mang Isko, malaki po ang tiwala ko sa inyong kakayahan. At kahit po mas magaling sa inyo si Mang Nanding ay alam ko po na mahihigatan mo siya. Dahil kayo ang magiting na kusinero sa ating nayon. May busilak kayong kalooban kaysa sa kanya. At hindi rin ako naniniwala na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng aklat ninyo sa pagluluto. Sa puntong yun ay namilog ang mga mata ni Mang Isko. At kita ko na hindi siya makapaniwala sa akin. Iho, anong pinagsasasabi mo? Hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin sa bagay na yan? Tumalima ako doon at humugot siya ng mahabang buntong hininga. Iho, sa totoo lamang ay hindi ko maisasagawa ng buong kahusayan ng pagluluto. Hanggat wala sa akin ang mahiwagang aklat ng pagluluto na ipinamana ng aking ama. Sa totoo lamang ay ninakaw yon ni Nanding. Gumamit siya ng tagabulag upang makuha ang aklat. Hindi ko alam kung anong salamangka ang ginamit niya upang hindi ko mabawi yon sa kanya. At siniraan pa niya ako sa harap ng maraming tao. Kaya mas pinili ko na lamang lumayo sa karamihan at manirahan na lamang kasama ang pamilya ko. Naawa ako kay Mang Isko at umigting ang inis ko kay Mang Nanding. Wala talaga siyang kasing sama. Ano ka mo, Mang Isko? Gumamit ng tagabulag si Nanding? Ibig mong sabihin ay nagtataglay siya ng kapangyarihan? Umiling-iling si Mang Isko. Hindi lamang kapangyarihan. Itim na mahika dahil isa siyang aswang. At matagal ko na siyang pinaghihinalaang pumapatay ng mga tao na ginagamit niyang sangkap sa mga pagkain.
Nagimbal ako sa mga sinabi niya. Kinilabutan ako. Muling nangusap si Mang Isko. Iho, wala sana nitong makakaalam dahil hindi ko pa nakikita ng personal na talagang isa siyang aswang. Wala pa akong matibay na ebidensya at kailangan din nating mag-ingat sa posible niyang gawin. Saglit akong napaisip at biglang may ideyang sumilay sa isip ko. Hindi po kaya may kinalaman siya sa pagdami ng mga napapabalitang aswang sa ating lugar? Kung totoong marunong siyang mangyanggaw, ay posibleng marami na siyang nahawaang mga tao. Naggibit balikat si Mang Isko. Posibleng oo, posibleng hindi. O sige iho, medyo gumagabi na at kailangan mo nang umalis. Kaya pag-iisipan ko pa rin ang pag-aalok mo sa akin ng trabaho. Maraming salamat sa iyo. Natuwa ako at nagpasalamat din dahil napahalagahan niya ang pag-aalok ko sa kanya ng trabaho. Papalabas na sana ako ng kanilang bakuran nang habulin niya ako at tapikin sa balikat. Marami mang pagsubok na dumaan sa iyong buhay o may mga tao mang gusto kang ibagsak at hilain pababa. Palagi mong tatandaan, maging mabuti at gumawa ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Diyos. Ngumiti ako kay Mang Isko at doon ko naramdaman ang pagiging positibo sa buhay. Kahit siya na tinalikuran ng iba ay patuloy pa ring mapagkumbaba at nakikisama ng maayos sa kanyang kapwa. Naglalakad na ako sa kahabaan ng daan at walang masyadong tao sa kalsada. Tahimik ang paligid at walang kahangin-hangin. Walang ano-ano ay may napansin akong bulto na may pasang malaking sako. Papaliko ang naturang bulto kaya naisipan ko itong sundan. Sumulyap-sulyap ako sa paligid at napansin ko na wala na akong masilayang mga tao. Paglingon ko ay nakita ko si Nanding na paakyat ng bundok habang bitbit ang isang mabigat na sako. Nakaumbok ang sako at tila napakarami ng laman. Alisto akong sumunod sa kanya paakyat sa bundok at hindi ako nagpahuli sa kanya. Hindi ko malaman kung saan siya patungo subalit lumipas ang ilang sandali ay tumigil siya sa isang sulok kung saan pumasok siya sa loob ng isang bahay kubo. Nagtago ako sa labas ng bahay at napansin ko na binuksan niya ang ilawang gasera. Pagkatapos ay inilabas niya sa mahabang lamesa ang laman ng sako. Kamuntik na akong mapasukan nang makita ko ang iba't ibang putol-putol na bahagi ng katawan ng tao. Binulungan niya ang mga yon at nagulat ako nang unti-unting maging karne ng baboy at manok ang karne ng tao. Umakyat ang kilabot sa tuktok ko at halos manlamig ang aking buong katawan. Totoo nga pala ang mga sinasabi ni Mang Isko. Aswang nga si Ginoong Nanding at gumagamit siya ng tagabulag upang magmukhang karne ng hayop ang mga bahagi ng katawan ng tao. Sa muli kong pagsilip sa may bintana, ay nakita ko na may hawak siyang makapal na aklat at yun marahil ang mahiwagang aklat sa pagluluto ni Mang Isko. Totoo nga palang ninakaw niya yun. Saglit siyang lumabas ng bahay kaya napilitan akong magtago sa may kakahuyan. Nakita ko na nagtungo siya sa may likod bahay kaya sinundan ko siya doon. Naglagay siya ng uling at nagpabaga sa may malaking kawa. Nagtadtad siya ng mga sahog at pagkatapos ay inilagay sa kumukulong kawa. Hindi man lamang ako nakakita ng bawang at kalamansi sa inihalo niyang sangkap kaya naisip ko na isa nga siyang aswang. Hindi ko na natagalan ang tagpong yon kaya hindi ko na hinintay na mailagay ang mga sahog na karne at nagmadali na akong umalis sa may kakahuyan bago pa niya ako maabutang nakasilip sa ginagawa niya. Pagka-uwi ko sa bahay ay pawis na pawis ako at namumutla sa sobrang takot. Tinanong ako ng mga magulang ko kung anong nangyari sa akin at kung bakit ako ganoon ang itsura. Nagsinungaling ako at may ginawa lamang akong proyekto sa bahay ng aking kamag-aral. Naniwala naman sila, kaso panay ang tingin sa akin ng nanay ko kaya nagpatuloy ako sa pagsasalita para lamang
Mabaling ko sa iba ang atensyon nila. Nabanggit ko ang tungkol sa pakikipag-usap ko kay Mang Isko ukol sa pagkukusinero nito sa handaan ng pamangkin ko. At kitang-kita ko na umasim ang mukha ng tatay ko. Halatang halata na hindi siya pabor sa desisyon ko. Pero wala naman siyang magawa para tumutol sa akin. Hindi ko sa kanila sinabi ang tungkol sa nadiskubre ko kay Ginoong Nanding. Kumain na ako ng hapunan at pagkatapos ay humiga na rin ako sa kama. Subalit hindi mawala-wala sa isip ko ang mga nakita ko sa kubo ni Ginoong Nanding. Kinakailangang malaman ni Mang Isko ang bagay na yon at para na rin makatulungan kami kung paano makukuha ang mahiwagang aklat ng pagluluto. Kinabukasan bumalik ako sa bahay ni Mang Isko. Maagap ko siyang naabutan sa bandang hapon at nabanggit ko sa kanya ang nadiskubre ko kay Nanding. Gayon din sa mga ginawang tagabulag nito sa mga karne ng tao na natagpuan sa bahay kubo. Dapat malaman ito ng mga opisyal sa ating bayan at ipagpaubaya natin sa kanila ang kapangyarihang matugis si Nanding at mabigyan siya ng kaukulang parusa. Medyo naguluhan ako sa sinabi ni Mang Isko. Teka, wala ba kayong balak maghiganti sa kanya at kunin ang dapat na para sa inyo at bawiin ang aklat ng pagluluto? Umiling-iling si Mang Isko. Hindi na ako kasing lakas ng dati at sa tingin ko ay wala ako sa posisyon upang hatulan siya sa kanyang mga kasamaan. Nainis ako sa mga sinabi niya. Pakiramdam ko ay nagmukha siyang inutil sa mga narinig ko buhat sa kanya. Mang Isko, huwag ninyong sabihin na naduduwag kayo. Hindi kayo dapat matakot sa kanya dahil siya ang may malaking kasalanan at may karapatan kayo na parusahan siya para bigyan siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan upang hindi na siya gumawa ng ano pa mang karahasan sa ating nayon. Tinapik niya ako sa balikat at nagwikang, masyado ka pang bata at hindi mo nalalaman ang mga sinasabi mo. Nadadala ka lamang sa galit mo, kaya malakas ang loob mo na magsalita ng ganyan. Hindi mo pa rin nalalaman ang iba pang mga bagay-bagay. Inalis ko ang kamay niya sa balikat ko. Hindi ko sukat akalain, Mang Isko, na bahag pala ang buntot ninyo. Hahayaan niyong ipagkaloob sa mga opisyal ang batas kung alam naman ninyo sa sarili niyo na kaya mo siyang pabagsakin? Paano kung gamitan pa niya ng salamangka ang mga opisyal at lalo silang mabulag sa katotohanan? Hindi ko kayo dapat hinangaan at pinagkatiwalaan ng husto. Wala kayong pinagkaiba sa mga tao sa ating nayon. At dahil doon ay wala akong paalam na basta na lamang tumalikod at umalis. Nadismay ako sa ugali ni Mang Isko. Wala siyang paninindigan at minaliit ang sarili porkit matanda na. Marami pa akong mga narinig na salita buhat sa kanya pero hindi ko na yun pinansin. Dire-diretso akong umuwi sa aming bahay na masama ang loob. Kinabukasan buo na ang desisyon ko na sumugod sa bahay kubo at ako mismo ang papatay kay Nanding. Ano man ang kahinatnan ng gagawin ko ay Diyos na ang bahala sa akin. Ang mahalaga ay makuha ko ang aklat sa pagluluto at maibalik ko kay Mang Isko. Kahit inis ako sa kanya ay may natitira pa naman akong malasakit sa kanya. Kinaumagahan wala akong pasok. Nag-insayo ako sa likod bahay at pagkatapos nun ay naghasa ako ng itak. Napansin ako ng nanay ko at nabanggit ko na magtutungo ako sa bundok sa bandang hapon upang kumuha ng kahoy na panggatong at gagamitin namin sa paggawa ng silya sa aming hapagkainan. Natuwa ang aking ina at mukhang hindi siya nakahalata sa aking tunay na plano. Kaya naman pinayagan niya akong makalabas at makapunta sa bundok ng bandang hapon. Pagsapit ng dapit hapon ay naghanda ako ng itak at bawang. Pagkatapos ay umakyat ako patungo sa bundok. Hindi ko nakita si Nanding na may bitbit na sako pero malakas ang kutob ko na nasa mismong bahay kubo na siya sa mga oras na yon. Nag-aagaw ang dilim at liwanag sa kalangitan nang makarating ako sa gubat.
Napansin ko na may ilaw sa loob ng bahay kubo, kaya nakasigurado ako na nandoon si Nanding. Papalapit na sana ako sa bahay kubo nang biglang may humawak sa balikat ko. Lumingon ako at nakita ko si Mang Isko. Halos mapapitlag ako sa sobrang sindak. Hindi ko inaasahang makikita ko ang kanyang presensya ng mga sandaling yon. Dagdag pa sa ikinagulat ko nang makita ko siyang nakasalakot. May suksok na sundang sa tagiliran at parang bumata siya ng 3 taon mula sa kaanyuan niya. Nakita ko ang kakisigan ng pangangatawan niya at wala akong mabakas na kaduwagan sa kabuuan niya. Napangiti ako at hindi ko mapigilang matuwa. Parang biglang lumakas ang loob ko. "Mang Isko, anong ginagawa mo dito?" Tumugon si Mang Isko. "Nandito ako dahil napag-isip-isip ko na may punto ang mga sinabi mo. At hindi ko hahayaang mapatay ka. Kahit napakatigas ng ulo mo at pasaway ka. Alam mo bang dumaan pa ako sa bahay ninyo? At itinanong ko sa nanay mo kung nasaan ka? Noong malaman ko na pumunta ka sa bundok, ay kinutuban na ako. Kaya mabilis akong gumayak ng aking mga sandata at umakyat ako dito para iligtas kang tarantado kang bata ka." Napatawa ako sa kanya. "Aba, hanip ang pormahan natin, Mang Isko. Parang bumata ka ng 10 taon sa suot mo. Bigla kang gumandang lalaki. Pumapatay ka ba dati ng mga aswang?" Sinapok niya ako sa ulo. "Hindi talaga ako mamamaslang ng aswang. Pero nag-aral ako kung paano magagapi ang mga aswang sa tulong ng kumpare kong magtatawas. Siya ang nagbigay sa akin ng mga orasyon at sandata laban sa mga aswang. O siya, sige. Harapin na natin si Nanding bago pa siya makawala." Tumalima ako sa kanya at mabilis akong lumapit sa bahay kubo. Kaso sa kamalasan namin ay biglang bumukas ang pinto at lumabas si Nanding. Sa pagkakataong yun ay bumungis-ngis si Nanding at mukhang nasiyahan sa pagkakita niya kay Mang Isko. "Nagkita tayong muli, Mang Isko. Isang karangalan na makausap ka at makalaban sa matagal na panahong lumipas. Sigurado ako na hinihintay mo na rin ang kamatayan mo. Huwag kang mag-alala dahil padadaliin ko ang buhay mo sa araw na ito at mamamatay ka ng mapayapa." Nagsalita si Mang Isko. "Huwag kang magyabang at maliit ang kakayahan ko. Tandaan mo na ang taong nagpapakataas ay ibinabagsak at ang mga taong nagpapakababa ay tinataas. Magtuos tayo ng patas at ibalik mo sa akin ang aklat ng pagluluto. Tutal marami ka na namang napakinabangan at napatunayan sa sarili mo. Isa pa, ginamit mo pa sa kasamaan ng aklat ko. Kaya kung maaari ay ibalik mo na sa akin." Humahalakhak si Nanding. "Hindi ako uto-uto na parang batang pwede mong utus-utusan. Tama na ang dakdak at simulan na natin ito." Sa isang iglap ay sumugod sa amin si Nanding at naglaho siya na parang bula. Naalerto kami ni Mang Isko dahil hindi siya basta-basta pipitsuging kalaban. "Lakasan mo ang pandama mo. Gumagamit siya ng tagabulag para mapadali niya tayong masugatan." Saad ni Mang Isko. Binunot ko ang itak mula sa aking kaluban. Subalit may malakas na hangin dumampi sa balat ko at nagulat ako nang biglang nawala ang hangin at para bang may humiwas sa balat ko. Dumugo ang balikat ko pero daplis lamang yon. Nakita ni Mang Isko ang sugat ko at kumunot ang noo niya habang yumuyuko siya at inaabot sa lupa ang isang putik. "Iwas-iwas mo ang itak mo at luminga-linga ka sa paligid. Kahit hindi mo siya nakikita. Kapag muling may dumamping hangin sa balat mo, pakiramdaman mo kung saan nagmumula sa kamumuling iwas-iwas ang itak mo upang mahabol mo kung saan siya matatagpuan." Tumalima ako sa kanya at ipinikit ko ang aking mga mata at pinakiramdaman ng paligid hanggang sa magtayuan ng mga balahibo ko. Naramdaman ko na para bang may humahawak sa braso ko kaya iwinasiwas ko ang itak ko
at nakarinig ako ng boses na tila umaangil. Nagbago ako ng posisyon hanggang sa nawala ang hangin. Maya-maya ay nakita ko na nagkaroon ng hiwa sa may tiyan si Mang Isko, pero mabilis yung naglaho. Kinabahan ako at namangha sa nakita ko. Para bang mabilis maghilom ang sariwang sugat na nilikha ng aswang. Walang ano-ano ay may hinawakan ng pagkahigpit-higpit si Mang Isko. Pagkatapos ay inilabas niya ang sundang at para bang mayroon siyang sinaksak sa hangin. Pagkatapos ay may ibinalibag siyang hindi ko makita. Maya-maya ay may dinampot siya sa lupa at laking gulat ko na matagpuan na hawak niya ang aklat ng pagluluto. At unti-unti kong natagpuan si Nanding na nakasandal sa may katawan ng puno ng saging na may saksak sa tagiliran. Nagsalita si Mang Isko. Ngayon na nabawi ko na ang aklat ay wala na akong balak na ibaon ka ng buhay sa lugar na ito. Dahil alam ko na may mas malaki pang parusa sa iyo ang ibang tao, pati ang Diyos. Sinikap pa ring bumangon ni Nanding subalit nang akma siyang tatakbo ay bigla siyang huminto at para bang nagulat sa kanyang mga nakita. Muling nagsalita si Mang Isko. Huwag ka nang magtangkang tumakas dahil sinelyuhan ko na ang lugar na ito at hindi mo na magagamit ang tagabulag para makatakas ka. Tanggapin mo na lamang natalo ka at kailangan mong pagbayaran ng mga kasalanan mo. Sumulyap sa bahaging gubat si Mang Isko at doon ay nakita ko ang mga paparating na taong bayan. Pati mga alagad ng batas. May mga dala silang sulo at papalapit sa aming direksyon. Napatingin ako kay Mang Isko. Ano pong ginagawa nila dito? Tumugon si Mang Isko. Isinumbong ko sa kapitan pati sa mga tanod at pulis ang nakita mo sa kubo. Kaya ngayon ay sumugod sila dito kasama ang mga tao. Halika, samahan mo ko sa loob ng bahay at maghahanap tayo ng karning ginagamit niya sa pagluluto. Napasulyap ako kay Nanding na hindi makapagtangkang tumakas. Huwag mo siyang intindihin. Kahit anong gawin niya ay hindi siya makakatakas dito sa gubat. Bahala na ang alagad ng batas na humatol sa kanya. Saad ni Mang Isko. Sumunod na lamang ako kay Mang Isko patungo sa loob ng kubo. Pumasok kami at may natagpuan kaming karning baboy sa plato. Kinuha ko ang plato at kaagad kaming lumabas ng bahay kubo. Inabutan namin sa labas na dinakip ng 2 pulis si Nanding. Lumapit si Mang Isko sa kapitan at nagsalita. Maraming salamat po at nakarating kayo dito. Gusto ko po sanang ipaalam sa inyo ang karumal-dumal na krimen na ginagawa ni Nanding sa ating mga kanayon. Dumukot siya ng kalamansi sa kanyang bulsa at pinatakan ng karning baboy sa plato. Bumula at umusok ang plato hanggang sa nagbagong anyo ang karne. Nagkaroon ito ng 2 mata ng tao, pisngi, talukap at pinutol-putol na liig. Nabitawan ko ang plato. Bumagsak sa lupa ang mga bahagi ng katawan ng tao at napasuka ako sa isang tabi. Maya-maya ay nahimasmasan ako at nakita ko ang pandidiri ng mga tao sa mga bahagi ng katawan ng tao. Nagsalita ang kapitan. Ipagpaumanhin mo, Mang Isko. Kung hindi ka namin noon pinaniwalaan at lumayo ang loob namin sa'yo. Naging mapanghusga kami at mas pinili naming maliitin ka at pag-isipan ka namin ng masama. Sana ay makabawi kami sa mga atraso namin sa'yo. Tumugon naman si Mang Isko. Huwag na ninyong alalahanin ang nakaraan. Ang mahalaga ay nalaman ninyo ang tunay na kasamaan ni Nanding at hindi na madadagdagan ng mga magiging biktima pa niya. Pinalakpakan ng mga tao ang pagiging bayani ni Mang Isko. Samantalang nilagyan ng posas ng 2 pulis si Mang Nanding. Ikaw, Narciso del Mundo, ay inaaresto namin sa salang pagpatay sa mga tao. Kaya iniimbitahan ka namin sa presinto. Saad ng pulis. Tahimik naman si Nanding. Hindi pa noon natatagalan ay siniyasat na ng mga pulis ang bahay kubo at may nakuha pa silang iba pang ebidensya buhat sa pagpatay nito.
Matapos nun ay umalis na sila Bitbit Sinanding, kasabayang taong bayan. Sumunod naman kami nila Kapitan at Mang Isko. Bumalik ako sa bayan at inihatid ako ni Mang Isko. Niyakap ako ng mahigpit ng aking mga magulang. Maraming salamat Mang Isko sa pagliligtas mo sa buhay ng aking anak at pagtulong sa paghuli kay Nanding. Pasensya ka na at hinusgahan namin ang pagkatao mo. Masyado kaming nagpadala sa aming emosyon. Naintindihan naman ni Mang Isko at kinalimutan niya ang masaklap na nakaraan. Nagpaalam na siya sa amin at tumuloy na siya sa kanilang bahay. Kinabukasan na sorpresa ako na matagpuan ko ng maaga si Mang Isko na nagluluto sa aming bahay. Katulong ang kanyang 2 anak na dalaga at binata. Tuwang-tuwa ako dahil mabibilis silang nagsipagluto at pagdating ng tanghali ay kumpleto na ang mga putahe. At isa pa sa aming ikinagulat ay bumulaga sa aming bakuran ang mga magulang ng aking pamangkin. Mangiyak-ngiyak kaming yumakap kay Ate Sarina. Masayang-masaya ang pamangkin ko nang dumating ang kanyang mga magulang, kaya nabuo na naman ang aming pamilya. Pagsapit ng hapon ay napuno ang aming bulwagan. Dumalo din si Kapitan at ilang konsihal na nagbigay ng cake. Inausap nila si Mang Isko at inalok na muli ng trabaho bilang kusinero sa gaganaping pulong sa kasunod na araw. Bagay na hindi niya tinanggihan at buong pusong tinanggap at pinagpasalamatan. Hindi nagtagal ay dumami na naman ang mga suki ni Mang Isko at bumalik ang bango ng kanyang pangalan bilang kusinero sa aming nayon. Isang araw ay nakasagap kami ng balita na di umano ay nakatakas sa kulungan si Nanding. Nag-anyong ibon ito at lumipad siya na hindi nahuli ng mga pulis. Subalit wala na kaming nabalita ang aswang na gumagala sa aming lugar. Kahit paano naman ay nagpapasalamat kami dahil wala sa aming nangyaring masama. Nalaman ko din kay Mang Isko na binayayaan siya ng kaibigan niyang engkanto ng mutya ng putik, kung kaya't hindi siya basta-basta tinatablan ng mga sandata at hindi siya tinutubuan ng malubhang karamdaman. Pinabulaanan niyang hindi magtatawas kung hindi engkanto ang kanyang kaibigan. Nagtagal pa ng 3 taon ang pagkakaibigan namin hanggang sa mabawian na siya ng buhay, pero nagpatuloy ang legasiya niya. Nagtayo ng karinderya ang kanyang 3 at 4 na anak at sila ang nagmana ng aklat ng pagluluto. Lumago ang kanilang negosyo at nabigyan nila ng maginhawang buhay ang kanilang ina at maliliit pang mga kapatid. Tunay ang aming naging pagkakaibigan ni Mang Isko at napatunayan ko na kahit anong gawing pagwasak ng ibang tao sa ating buhay ay pilit pa rin tayong pagkakalooban ng Diyos ng maraming biyaya. Hanggat may kabutihan sa ating mga puso na hindi matutumbasan ng anumang yaman sa mundo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagpili ninyong maging tampok ang kwento ko na ipinadala sa inyo. Hanggang sa muli, salamat.